La TNT SMB All Filipino Cup Finals Game 1. So hindi ako magko-comment doon sa tawag ng technical committee doon sa dunk ni Mo Tautuwa. Hindi ako magko-comment tungkol diyan kasi ayoko magbigay ng opinion dahil lumalabas mas marunong pa ako sa technical committee ng PBA. So hindi ako magko-comment diyan. So kasi sa laro, yung tinatawag na breaks of the game. Minsan hindi pumapabor sa isang team yung tawag. At kaso kasi pag fan ka, syempre may biases ka. At kung San Miguel fan ka, sabihin mo, paano naging goaltending yun? At sasabihin nyo, ginawa ng paraan ng TNT yan eh. Ginawa ng fan ng TNT. Yung commentators, kampi sa TNT, yung technical committee, TNT, gagawin ng lahat para mag-grand slam ang TNT. Hindi ako magpo-focus sa ganyan, okay? Magpo-focus ako doon sa ganda ng laro. Sa ganda ng offense ng TNT nung first half, no? At saka na-depensa nila si Junmar first half. Okay? Doon ako magpo-focus. Yun yung una. So, tingnan nyo yung magandang post defense ni Kelly Williams kay Junmar. Kasi, yung play kasi straight up post kay Junmar, then draw the double team and kick out. Draw and kick ang ginagawa niya. So, depende, kagaya nung ginagawa sa Ginebra, kung anong klaseng double team, binabasa ni Junmar yun, i-kick out niya sa shooter, ipapasa niya sa shooter sa labas, and then, yung shooting ng San Miguel, kumakagat o tumatama o sumushoot. Law of averages na first half pumapasok, second half hindi na, no? At saka nag-adjust itong San Miguel, no? Chris Ross, pinasok si Chris Ross, third quarter, fourth quarter, gumanda ang depensa ng San Miguel. So from 17 points, naging ilan na lang, lumamang pa nga ng 1 point yung San Miguel. So doon ako magpo-focus, no? Kasi ang ginagamit ng TNT is 9 to 10 or 11 players. Ganun din yung ginagamit ng TNT. So ano nangyayari? Hindi na uubos. Hindi napapagod yung player. At tingnan nyo, yung hugot niya, si Chris Ross, maganda ang laro. Si RR Pugoy, hindi starter. Off the bench, si RR Pugoy, maganda ang laro. Si BGR, maganda ang laro. Off the bench din ata. So ang kaiba nun, Junmar is iba-iba ang depensang nakikita niya. Yung depensa ni Eram, depensa ni BGR, at saka depensa ni Kelly Williams. Diba? Kaso kasi pag si Kelly Williams na nakabantay sa kanya, yun ang maganda kasi nadedepensahan siya ng tama. Siguro ang dapat gawin ni Junmar is off the ball, hindi siya straight up post. Let Junmar cut, mag-flash siya, and then tsaka niya gawin yung post up. Kasi pag gumagalaw siya, pwede na siyang pasahan. Pag malapit siya sa ring, pasahan na siya. Kung gumagalaw siya, mahihirapan yung depensa ng TNT na depensahan siya. Kasi, remember, Junmar Fajardo got a mid-range jump shot. So, kung jump shot siya from 15 to 14 or from 10 to 12 feet or less, mas maganda. Kaysa yung straight up po siya. Ganon din si Mo. Kita nyo yung tinawagan ng basket interference. Hindi post up yun. Drive si Mo. Tinaktak ni Mo yung bola. So, kung gano'n ang ilalaro ng San Miguel, pwera yung tawag ng refs o ng technical committee, maganda. Kasi wala ang pwedeng sumabay kay Mo at saka kay Junmar on the move. Tsaka wala naman tayong problema sa rebound kasi nandiyan naman si Brondial. Hindi nga naging effective si Brondial na napaka-effective sa Ginebra. Kahit si Rodney Brondial, dapat gumagalaw din yun. On the move siya lagi, hindi siya straight up. At saka si Rodney should be able to give the ball to Junmar, ganun din si Mo pag magkasabay sila. Pag magkasabay sila, yun dapat magkaroon ng magagandang pasa kay Junmar sa loob. Kasi walang tatapat kay Junmar sa loob.
And then sa TNT naman, dapat hanapin nyo rin yung tira pa loob. Kasi hindi naman parati na pumapasok yung 3 points nyo. At kung may evidence sa laro na to, kung may evident na bagay sa laro na to, free throws. Ang nag-seal ng panalo sa TNT is free throws. Free throws ni Oftana. And yung San Miguel, kaya hindi masyadong natambakan is dahil sa 15 free throws nila, 14 yung napasok. 15 free throws yung binigay sa kanila, 14 yung pumasok. So dun pa lang, na sila, meron na, hindi silang tambakan masyado ng San Miguel. Siguro, kung 30 yon, kung 30 mahigit yon, 20 na lang. So isipin nyo, yun yung importance ng free throw, kung bakit kailangan pinapasok yung free throw kahit na free yun, walang bantay. Kasi pupuntos ka nang hindi umaandar yung oras. At saka pinagbabayad mo yung depensa ng kalaban. So, yun lang po.